Napakaraming kupal sa mundo. Ayun, na-scam sila oh. Galing pa ng Batangas City. Napakaraming scammer mga boss, ayaw lumaban ng patas sa buhay. Hi everyone. Pinag-iingat po ang lahat dahil isang modus ang nakapangbiktima sa buyer ni Boy AC Garage kung saan ay nakapagpadala sila ng pera bilang reservation para sa kotseng bibilin sana nila. Malakas naman ang hinala ng iba na baka itong si Boy AC Garage mismo na gumawa lang ng ibang account para makapangbiktima. Upang maiwasan nyo ang ganitong klase ng modus ay panoorin nyo ang video na ito. Bossing, bali sila may na-scam ng 17,500. Yan, lagi ko naman sinasabi sa inyo, lagi ko mo pinapaulit-ulit talaga sa vlog ko yan. Napaka hindi nalaban ng patas sa buhay. Meron silang pinaano sa kanila, owner daw, 50k. Magkano na pinadown? 7.5. Yan, 7.5. Tapos 10,000, pinadagdagan nung nandito na. Terminal kami ng Batangas. Pinadagdagan. Sa Gcash. Ayun, nakakaawa naman sila bossing. Oh. Galing taga Batangas City pa. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo mga bossing, wag na wag kayong magsisend or agad hindi nyo ako nakakausap. Kasi napakaraming scammer mga boss, ayaw lumaban ng patas sa buhay. Nakakaawa naman sila ma'am. Oh. Galing Batangas City pa kami. Inutang ko namin yung Wag na wag kayong magsisend mga boss, yan sila ma'am. Oh, na-scam ng 17,500. Tawagan mo yung... Sabihin mo yung legit. Yung legit na account po is yung may 500k followers tsaka 1.1M. Basta, lagi nyo i-double check na kung legit ba yung account na nakakausap nyo kasi napakaraming kupal sa mundo. Ayun, na-scam sila oh. Galing pa ng Batangas City. Nakakaawa. Pinangutang pa nila yung na-scam sa kanila. Kawawa naman no. Narinig natin yung nakakaawang tinig ni tatay kung saan galing pa pala sila ng Batangas City at pinangutang lang nila yung pera para mabili nila yung kotse kay Boy AC Garage. Binabalaan ko ang lahat na wag kayong magpapadala ng pera kahit mismong si Boy AC Garage yan. Kahit marinig nyo pa yung talagang boses ni Boy AC Garage ay wag kayong magpapadala ng pera. Ito kasing mga Facebook account ni Boy AC Garage ay ni isa ay walang verified badge. Para sa mga hindi nakakaalam ay ang verified badge ay ang white check sa loob ng blue circle na nakikita nyo sa right side ng pangalan. Ginagamit ang verified badge upang malaman natin na kinukumpirma ng Facebook na ang account na katulad ni Boy AC Garage ay authentic at totoo. Bakit mahalaga ang verified badge kay Boy AC Garage? May hinala kasi ang iba na baka mismong si Boy AC Garage yung nangi-scam. Sinasabi lang ni Boy AC Garage na hindi siya yung nagme-message sa buyer pero si Boy AC Garage talaga yun. Ito kasing si Boy AC Garage ay may tatlong account. Ang una ay ang AC Del Mundo na may 745,000 followers. Ang ikalawa naman ay ang Boy AC Garage na may 1.3 million followers. Ang ikatlo naman ay ang AC Del Mundo na may 305,000 followers. Sa nakikita nyo ay ni isa sa tatlong account ni Boy AC Garage ay walang verified badge na posibleng gamitin sa reservation scam. Bakit hindi mo bini-verified yung main account mo Boy AC Garage? Para doon na lang sana mag-message at para malaman nila na totoo yung account mo. Dahil ba nakapag nakita ng mga buyer mo na verified badge ang account mo ay hindi mo na ito magagamit sa reservation scam na ginagawa mo? Bakit kaya malakas ang pakiramdam ng iba na si Boy AC Garage din ang gumagawa ng reservation scam? Ito ay dahil sa nakakayanan ni Boy AC Garage na lagyan ng electrical tape ang dashboard ng kotse. Ay ito pa kayang reservation scam na easy money, magchat-chat ka lang? Pangalawa naman ay naatim ng sikmura ni Boy AC Garage na ibenta ang blow-by engine ng Mazda 3. Ay ano pa kaya yung reservation scam na kaya naman niyang i-deny na hindi talaga siya yun? Pangatlo naman ay paano hindi natin iisipin na si Boy AC Garage mismo ang gumagawa ng reservation scam na yan? Ay yung buyer na nakabili ng Honda Civic Bigote ay nagawa ni Boy AC Garage na i-block yung buyer dahil humihingi ng tulong ang buyer.
Ang gusto kasi ng buyer ng Civic Bigote ay mag-testify sa LTO na siya ang seller at ibinibenta niya sa ginang ang Honda Civic Bigote. Pero itong si Boy AC Garage ay hindi nakikipagtulungan at ang ginagawa ni Boy AC Garage ay binalak ang ginang sa Facebook. Kaya kung kayang i-block ni Boy AC Garage ang ginang na humihingi lang ng tulong na mag-testify sa LTO ay hindi ginawa ni Boy AC Garage, paano pa kaya itong reservation scam? Tingin nyo ba ay hindi pa din si Boy AC Garage ang gumagawa noon? Pangapat ay yung buyer na papauwi sana ng Isabela at nasiraan. Nagmamakaawa yung buyer na kung maaari ay tulungan ni Boy AC Garage dahil tumirik ang sasakyan nila ng hating gabi habang umuwi sila papunta ng Isabela. Pero ang sagot lang ni Boy AC Garage ay, kuha ka ng lighter, boss, sindihan mo. Sino ba namang tao na kayang sabihin ng ganung salita sa buyer na nagmamakaawang tulungan sila ni Boy AC Garage? Ibig sabihin lang nito ay walang puso itong si Boy AC Garage. Kung itong si Boy AC Garage ay walang puso na kayang sabihin na sindihan lang ng lighter ang sasakyan ng buyer na humingi ng tulong, ano pa kaya yung gumawa itong si Boy AC Garage ng reservation scam? Kaya kung aabot kayo sa parte ng video na ito, ay sabihin nyo sa mga kaibigan at kapamilya nyo na huwag na magbibigay ng reservation dito kay Boy AC Garage. Kahit na siya mismo yung makausap nyo, or kahit hindi nyo siya makausap or mag-chat sa inyo, ay huwag kayong magbibigay ng reservation. Dahil itong si Boy AC Garage ay may credibility na hindi mapagkakatiwalaan at hindi dapat pagkatiwalaan. Isa pa ay sobrang overpriced ng mga binibenta ni Boy AC Garage. Itong Corolla na ito ang halimbawa ng overpriced na binibenta ni Boy AC Garage. Kung mapapansin nyo, ay hindi na original ang pintura ng Corolla na ito na posibleng dating ex-taxi. Ang presyo ng sasakyan na ito dahil 90s model na ay dapat nasa 30 to 50,000 pesos na lang. At kung ex-taxi ito dahil mukhang iniba ang pintura ay dapat nasa 25 to 35,000 pesos na lang ito. Pero si Boy AC Garage ay binibenta ito ng triple gamit lang ng kanyang matatamis na salita. Iisipin ng customer ni Boy AC Garage na kaya mahal ang benta ay dahil marami siyang inayos at pinalitan na pyesa para tumakbo ng maayos at hindi titirik ang kotse ni Boy AC Garage. Mabibigla na lang ang buyer na mapagtanto nila na kung ano ang sariwa ng aircon ni Boy AC Garage ay siya namang bulok ng makina ng sasakyan ni Boy AC Garage. Yung pag-upload ng video ni Boy AC Garage sa social media ay isang paraan lamang upang ipakita ni Boy AC Garage sa kanyang customer na legit na maayos ang kotse na binibenta ni Boy AC Garage kahit tilikin naman ang kotse na iyon. Alam ko na sobrang hirap mabuhay dito sa Pilipinas. Sa liit ng sahod ay kahit na mismong sarili natin ay hindi natin kayang buhayin. Kaya mas pinipili ng karamihan na magnegosyo para maabot ang kanilang pangarap. Pero wag naman sana nating lukohin ng ibang tao para lang maabot natin ang kasaganahan na pinapangarap natin. Maging patas tayo kahit na barya man ang abutin natin. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.